Ang muling pagsilang. Kabanata 51 hanggang 60. Malaking produksyon. Gumising ng maaga at humingi ng mga rekomendasyon, mga kapatid. Bakit? Nang marinig ang mga salita ni Hong Dali, hindi lamang si Ding Chengji ang nagulat, kundi ang mga kaibigan sa paligid niya ay lubos ding natigilan. Sabik na hinawakan ni Tang Moxon ang manggas ni Hong Dali at nagtanong, Dali, 200,000 iyan. Lisensya lang ito. Bakit hindi gawin? Ang licensing fee na 200,000 ay tiyak na hindi maliit na halaga sa mundong ito. Ang kahulugan nito ay higit pa sa pera. Kinakatawan nito ang pagkilala sa isang malaking kumpanya ng pelikula at telebisyon, at nangangahulugan ito na sa kantang ito, maaaring direktang lumipad si Li Nianwei sa mga sanga at maging isang phoenix. Simula ngayon, hindi na siya ang binubuli na mga awit na walang reputasyon. Ngunit tumanggi si Hong Dali na gawin ito, hindi nakakagulat na ang mga taong ito ay labis na nagulat. Siyempre, hindi ito problema para sa sobrang alibughang Hong Dali. Pinunasan niya ang kanyang ilong at sinabing walang katotohanan, alam ng Diyos ang kalidad ng iyong Storm Chaser. Ayokong masira ng hindi magandang pelikula ang aking unang sikat na kanta ni Sister Wei. Anyway, I don't shortage of money. Kung normal lang, kahit hindi mapanalunan ang title song ng pelikulang ito, hindi mawawalan ng mukha si Ding Chengji. Bagamat maganda ang kantang, Chasing Electricity, higit sa lahat ay kanta lang ito na ilang grado sa ibaba para punan ang bayarin. Hindi ba't may matandang kasabihan na ganito, puputulan ang ulo at damyugo, pero hindi mawawala ang mukha. Pero sabi talaga ng alibughang binata na nasa harapan ko na masama ang pelikula nila. Ito ay hindi mabata. Galit na sinabi ni Ding Chengji, ang aming Storm Chaser ay isang malaking produksyon na may puhunan na higit sa 10 milyon, paano ito magiging isang masamang pelikula? Ang kabuuang bilang ng mga domestic na pelikula na maaaring umabot sa halagang ito ay hindi lalampas sa isang kamay. Sa mundong ito, na may halaga ng produksyon na higit sa 10 milyon, ang pelikulang ginawa ay talagang maituturing na isang malaking produksyon. Nang marinig ng mga estudyante sa paligid ang presyo, lahat sila ay napabuntong hininga. Ngunit sino si Hong Dali? Iyon ay mula sa panahon na ang mundo ay muling isilang sa mundong ito. Ang 10 milyon sa mundong ito ay katumbas ng 50 milyon lamang sa mundo. Sa industriya ng pelikula, maaari lamang itong ituring na ambon. Imposibleng takutin siya nito, kaya mukhang walang sigla si Hong Dali, 10 milyon lang, The Storm Chaser, mula sa pangalan, ito ay isang masamang pelikula. Sa sobrang galit ni Ding Chengji ay may mga asul na ugat sa kanyang noo. Lumabas siya, ngunit ang lalaking nasa harapan niya ay ang pinakamatandang young master ng pamilya Hong, isang solong panla sa 1,000 ektarya ng lupa. Hindi niya kayang saktan siya, kaya kailangan niyang subukan ang kanyang makakaya na huminahon at magtanong sa pinakamahinang tono, kung gayon sa ibig sabihin ng young master Dali, anong uri ng talento ang tinatawag na isang malaking produksyon. 10 milyon, ito ang pinakamataas na halaga na maaari nating kolektahin. Bamantong hininga si Hong Dali, mukhang katamtaman lang ang kumpanya mo. Tingnan natin, kung maganda, magdadagdag pa ako ng 3 milyon para matulungan kang mapunan ng gastos. Ang pangalan naman, Wind Chaser, ay hindi maganda o nangingibabaw. Tawagin natin itong Wind Flash. Sa isang kisap mata, tumaas ng 3 milyon ang gastos sa paggawa ng pelikula. Naramdaman na lang ni Ding Chengji na medyo mahina ang kanyang puso ngayon. Narinig na niya noon na si Hong Dali, ang panganay na anak ng pamilya Hong, ay isang aliberga, ngunit ngayon ay nalaman niyang hindi pala siya aliberga, siya ay isang sobrang alibughang. Nagdagdag lang ng 3 milyon sa gastos. Ang layunin ay palitan ang pangalan ng pelikula. Ang ganitong uri ng pie in the sky na magandang bagay ay hindi maaaring palampasin kahit na ano. Mabilis na nagpasya si Ding Chengji, okay, pagkatapos ay babalik ako at sasabihin sa boss. Pagbalik ko, ihahatid ko ng personal kay Master Dali ang mga kasalukuyang larawan. At ayon sa mga regulasyon, kung tataasan ni Master Dali ang gastos sa produksyon, bibigyan ko si Master Dali ng bahagi ng box office ng proporsyonal. Ito ay walang silbi. Ipakita mo muna sa akin ang pelikula para makita kung sulit ang pamumuhunan. Nagkibit balikat si Hong Dali, bagaman ako ay isang aliberga, hindi ako tanga para magtapon lang ng pera. Well, kailan ko mapapanood ang pelikula? Bilang direktor ng musika ng Pengwei Film and Television, si Ding Chengji ay mayroon pa ring maraming pribilehiyo. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang madagdagan ang mga gastos sa pamumuhunan. Hindi mo masasabi, kahit na lumampas ka sa iyong autoridad, kailangan mong gawin ito. Agad siyang naglabas ng USB flash drive mula sa kanyang bulsa at sinabi, Master Dali, mayroon ka bang computer dito? Mayroon akong ilang mga clip dito, mangyaring tingnan ang mga ito, Master Dali. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, may computer ka ba? Dalhin mo ito. Lahat ng tao sa paligid nila ay umiling, hindi. Sinabi ni Hong Dali, ayaw mo bang bilhin ito? Sino, halika rito. Itinuro ni Hong Dali ang isang lalaking paa ng aso at sinabi, pumunta ka at kumuha ng 10,000 yuan. Bumalik ka at bumili ng magandang computer. Ang natitirang pera ay gagamitin bilang errand fee para sa iyo. Oo, young master.
Ang lalaking iyon ay talagang isang pay na nahulog mula sa langit. Maaari lang siyang magpatakbo at kunin ang natitira. 7 hanggang 8,000 yuan para sa pagpapatakbo, ito ay isang magandang bagay na hindi talaga nakukuha ng karamihan sa mga tao. Nawala siya sa harap ng lahat sa isang iglap na parang lumilipad. Tinapik siya ni Ling Yi, "Brother Dali, please do some errands." Sinabi ni Hong Dali, lahat ay magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Makalipas ang kalahating oras. Napatulala si Hong Dali sa screen ng computer, halos maglaway, ang bagay na ito na madaling makita bilang isang peking eksena ay ang malaking produksyon na tinatawag mo. Oo, may mali ba? Ding Chengji pinunasan ang malamig na pawi sa kanyang noo, ang eksenang ito ay kinuha ang aming computer katumbas production team ng higit sa kalahating buwan upang lumikha. Ito na ang nangungunang teknolohiya sa bansa. Bagamat ito ay mukhang medyo peke, hindi ito as for being able to tell at a glance. Si Hong Dali ay hindi pa nakakita ng anumang Kat-Anji tanging CG sa mundo. Bagamat mukhang napaka-realistic ang animation na ito, hindi pa rin ito tugma sa nakapaligid na kapaligiran. Malungkot na sinabi ni Hong Dali, kailangan mo pang gumawa ng CG animation sa lugar na may mga bundok at ilog. Niloloko mo ba ako? Walang magawang sinabi ni Ding Chengji, ayoko rin, pero saan ako makakahanap ng mga eksenang tumutugma sa pelikulang ito ngayon? Wala pa ring paraan. Master. Dali, alam mo ba na itong CG lang ay nagkakahalaga na tayo ng kalahating milyon? Mayroon lang tayong ilang kalahating milyon sa kabuuan. Huwag mo siyang pansinin at patuloy na mag-rant, kalimutan mo na ang eksena, napakasama ng plot ng kwento mo. Paano ang ups and downs? Paano ang planong ups and downs? Itong assembly line-like plot, gusto mo panoorin ko ito bilang hypnotic film. Hindi maganda ang plot. Sumigaw si Ding Chengji, napakaganda na ng plot na ito. Lahat ng nakakita nito ay nagsabi na ito ay mabuti. Nakalimutan ko na ang industriya ng libangan sa mundong ito ay lubhang kulang sa pag-unlad. Masakit. Hong Dali kept mumbling, mataas pa rin ang pag-asa ko, pero sobrang boring. Kapag gumagawa ng pelikula, dapat may plot, high-end at classy ang CG animation, at dapat maganda ang mga character. Tingnan mo ulit, sigurado ka bang pelikula talaga ito? Oo, talagang. Matigas na sinabi ni Ding Chengji, ito ay talagang isang bihirang obra maestra sa taong ito. Magdadagdag ako ng 5 milyon. Sinabi niya, bumalik ka at sundin ang aking mga kinakailangan. Babaguhin ko ang lahat ng maaaring baguhin. Kabanata 52, ang una na ito ay sobrang komportable. Ang puso ko. Tinakpan ni Ding Chengji ang kanyang dibdib. Ang dami ng impormasyon ngayon ay medyo malaki, kaya kailangan kong maingat na tunawin, Master Dali, sinasabi mo na mamumuhunan ka ng isa pang 5 milyon, at pagkatapos ay ang aming balangkas ay mababago ayon sa iyong mga opinyon. Napakaseryoso ng boses niya, higit sa lahat para, revise it again, ang mga salitang ito ng husto. Kung tutuusin, bagamat malaki ang 5 milyon, hindi ito marami, tiyak na hindi ito sapat para gawing muli ang buong script. Well, halos. Natural na naiintindihan ni Hong Dali ang ibig niyang sabihin. Anyway, may mga gawain pa rin siyang dapat tapusin, kaya natural na hindi siya nagkukulang sa ganoong pera, 5 milyon, ngunit mayroon akong kahilingan. Sabi mo. Mabilis na tumango si Ding Chengji. Una, kailangang palitan ang pangalan ng pelikula. Tawagin natin itong, The Flash. Pangalawa, ang kantang binigkas ko ni Sister Wei ay dapat ang theme song. Well, ito ay itinuturing na autorisado. Pangatlo, ang plot ay kailangang idagdag. Pagdating ng panahon, ito ay kailangang ayon sa aking I want to modify the script. Fourth, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at sinabing, hindi ko pa naiisip. Sasabihin ko sa iyo kapag naisip ko na. Okay. Kung hindi ka pa nakakapagdesisyon sa magandang pagkakataon, bakit ka pa naghihintay? Agad na tumakbo si Ding Chengji, Master Dali, babalik ako at sasabihin ko sa boss namin. Magpapadala kami ng isang tao na pumirma sa formal na kontrata bukas, at dadalhin namin sa iyo ang script upang suriin ng detalyado. Go! Ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay. Biglang huminto muli kay Ding Chengji, nga pala, naalala ko ito, tandaan na i-promote ito ng mabuti, sabihin mo lang na isang misteryosong tao ang sumali sa team para mag-invest ng pera, at nakahanap ng perpektong opening song o kung ano. Hype, naiintindihan mo ito, tama. Hindi na kailangan. Tuturuan ba kita? Naiintindihan ko. Siyempre naiintindihan ko. Si Ding Chengji ay lumayo ng mas mabilis kaysa sa kanyang pagdating at nawala sa isang iglap. Pagkaalis niya, si Tang Moxon, na kanina pa nakatingin sa gilid, ay biglang sumigaw, Dali, balak mo ba talagang mag-inject ng 5 milyong yuan? Ano sa tingin mo? Ayaw mo akong bigyan ng pera kung ayaw mo. Sa kabaligtaran, gumastos ako ng 5 milyon, at hindi ka alibughang. Si Lang Hao, na sumasalungat kay Hong Dali, ay nagsabi, oo, hey, kung mamuhunan ka ng 5 milyon sa isang pelikula, maaari kang magkaroon ng 1,500. Ang isang box office na humigit kumulang 1 milyon ay kahanga-hanga. Matapos ibawas ang iba't ibang mga gastos at pagbabahagi, ang natitirang netong kita ay 1 o 2 milyon na lamang.
Ito ang saligan ng pag-i-invest ng 15 milyon sa pelikula. Kung mag-aaksaya ka lang ng oras. Kakaiba ang kanyang kinikilos dito, ngunit huminto si Tang Moxon at binigyan siya ng isang malakas na tadtad sa paa, wala kang pakialam kung ano ang gustong gawin ni Dali, at pagkatapos ay kumikilos siya ng kakaiba doon at kinikilig dito, tingnan mo. Hindi kita matatalo. Nang makita ang nakamamatay na tingin ng mga kaklase sa paligid niya, tiyak na sumuko silang Hao, okay, wala akong sasabihin, gusto ko lang makipag-usap. Pagkatapos turuan ng Lang Hao, sinimulan muli ni Tang Moxon na kalugan ang braso ni Hong Dali. Ayaw mo talagang mag-invest ng 5 milyon para makagawa ng pelikula, di ba? 5 milyon iyon, hindi maliit na halaga. Totoo, kakaibang sabi ni Hong Dali, paano ko sasayangin ang magandang pagkakataon? Nalampasan ito. Walang imik ang lahat. Habang nagsasalita siya, patapos na ang concert ni Lee Nianwei. Ang lahat ng naruroon ay sumigaw ng salitang, Diyosa, ng malakas, at isang malaking alon ng mga tao ang dumaan sa salamin ng VIP room. Tumingin sa paligid si Hong Dali at ang iba pa. Ang mga taong nanunood ng konsyerto sa ibaba ay halos parang mga riot. Ang superior number, kung hindi dahil sa mga security guards na desperadong nagbabantay sa kanya, matagal na siyang napatay sa stage. Bakit sobrang excited ang mga taong ito? Wala pa akong nakitang magandang babae. Bulong ni Hong Dali, okay, naiinip na ako, punta tayo sa Tube Rose para mamayang gabi. Pagkatapos kumain, may matutuluyan pa tayo. Okay. Mabuti. Naghiyawan ang lahat nang marinig nila na oras na para tanggalin ang Tube Rose. Ayaw ipagpatuloy ni Hong Dali ang pagbibigay ng mga tagubilin, remember to bring Sister Nianwei with you. Tonight is a celebration for her. Ngayon, celebrity na rin siya, hahaha. 10:00 ng gabi, natapos ang konsyerto ni Lee Nianwei. Ang nasa sabik na mga tagahanga ay nag-aatubili na umalis at hinarangan ang lahat ng mga pintuan ng stadium para lamang makitang muli si Lee Nianwei. Sa huli, ang mga pulis ay ipinadala at ang mga sasakyan ng pulis ay nagmaneho sa kalsada. Tumagal ito hanggang 11:40 ng hating gabi bago tuluyang inilikas ang mga tao. Kinabukasan, ang sold-out concert ni Lee Nianwei ang naging headline ng Tianjin Morning News. Isang malaking banner na may pamagat at mga larawan ng konsyerto ang kumuha ng 1/3 ng buong pahayagan. Noong tanghali, in-upload ng pinakamalaking call na video site sa China ang kumpletong high-definition set ng concert ni Lee Nianwei, na may bayad sa paglilisensya na 600,000. Sa hapon, mayroong kabuuang 652,785 online na mga post tungkol sa Goddess Lee Nianwei, sa lahat ng mga search engine, at tumataas pa rin ang mga ito ng husto. Ang bilang ng mga bayad na pag-download ng buong hanay ng mga high-definition na konsyerto ay umabot sa 1,254,442 beses, at ang Hong Dali ay nakakuha ng higit sa 630,000 mga website sa kabuuan. I-download ang bayad na bahagi. Bagamat hindi mataas ang halaga ng bahaging ito, ang katotohanan na ang isang ganap na hindi kilalang bagong dating ay maaaring umabot sa gayong mga numero ay nagpaiyak na sa industriya. At ang pinakamahalagang bagay ay ang data na ito ay kasalukuyang tumataas sa isang geometric na rate. Maraming tao ang nakabasa na nito ng 2, 3, o 4 na beses at hindi pa rin ito malilimutan. Sa gabi, ang orihinal na CD ng Goddess Lee Nianwei ay nagsimulang masunog ng mabilis. Mula sa pambungad na eksena ng 40 mamahaling sasakyan hanggang sa hitsura ni Lee Nianwei, bawat kuha ay masining na pinoproseso. Maraming tao na nagpunta sa tindahan ng video ay magsisimula sa pangungusap na may isang Diyosa. May disc ka ba? Kung walang salita sa pagitan ng kanyang mga ngipin, tatalikod siya at aalis ka agad. O hahampasin niya ang mesa at sisigaw, wala kang ang Diyosa, gusto mo pa bang buksan itong tindahan? Labis ang pagkabalisa ng amo. Sagot, ang disk ay nagsimulang masunog, at ang mga kalakal ay hindi pa dumarating sa akin. Sa ikatlong araw, May Day International Labor Day, ang keyword na, Diyosa Lee Nianwei, ay nanguna sa mga ranggo ng search engine ng Chench sa internet, na naabutan ang pangalawang lugar. Higit sa doble ang mga numero ng paghahanap. Ngunit sa magdamag, naging pampamilyang pangalan si Lee Nianwei, at ang kanyang kasikatan ay hindi pa nagagawa. Sa ika-4 na araw, opisyal na nagbukas ang Kaiwei Film and Television Company. Sa press conference, nang mabalitaan ng mga mamamahayag na si Lee Nianwei ay isa sa mga may-ari ng kumpanyang ito ng pelikula at telebisyon, tuwang-tuwa ang mga manunood. Sa sandaling mailabas ang balitang ito, umalangaw ang mga tagay sa buong Tianjin, at ang mga benta ng mga pangunahing pahayagan at magasin ay tumaas ng higit sa 50% sa isang araw. Sa ika-7 araw, isang natatanging alyansa ng mga Diyosa ang nabuo sa internet, na may milyon-milyong miyembro. Hanggat may nag-post ng mensahe na humihiling kay Lee Nianwei na magsagawa ng konsyerto sa kanyang lungsod, hindi mabilang na tao ang tutugan. Marami pang ang netizens ang nag-claim na sa tuwing magde-concert siya, dapat nila itong puntahan kapag lumilipad. Ang mga tatak na ine-endorso niya ay magiging eksklusibo sa mga tagahanga. Kung may ayaw, mabali lang ng lalaki ang 3 paa ng aso, at ang babae ay pwede na lang. Hindi ko nasasabihin ang iba, hindi naman magandang bagay.
At ang nagpasimula ng lahat, si Hong Dali, ay komportableng nakahiga sa kondongan ni Lee Nianwei, naglalaway habang natutulog, at patuloy na bumubulong, napakakomportable ng unan na ito, at mainit pa rin. Chapter 53, hindi ba tungkol lang sa pagluhod? Binigay ko. Si Hong Dali ay walang ingat na masaya, ngunit sa katunayan, ang kaguluhan sa konsyerto ni Lee Nianwei ay malayong matapos. Kung tutusin, walang tanga sa entertainment industry, lalo na ang mga manager. Napapanahong binanggit ni Zhang Kai na binalak ni Lee Nianwei na magpatuloy sa pagdaraos ng mga konsyerto sa malapit na hinaharap. Bago pa man niya sabihin ang tiyak na oras at lugar, nagyaya na ang buong entertainment circle. Bagyo. Pagkatapos, bilang ahente ni Lee Nianwei, si Zhang Kai ay na-rate bilang pinaka-cute na tao ng taon ng mga netizens. Ang Xinhai Weibo ay ang pinakamalaking Weibo sa Kingdom of Heaven, na may higit sa 500 milyong rehistradong user, at lahat ng uri ng mga kabataang lalaki at babae na eksperto sa Weibo ay nagtitipon dito. Sa panahong ito ng impormasyon, halos lahat ng mga bituin sa industriya ng entertainment ay nanirahan sa Xinhai Weibo, kaya ito rin ang pinakamalaking lugar ng pagtitipon para sa mga tagahanga at tagahanga ng pelikula sa mundo. Ang unang kamay na balita mula sa industriya at ang mga real-time na update ng mga bituin ay kadalasang nakukuha mula sa Weibo. Kumalat sa paligid, kumalat. Ang Xinhai Weibo, na maingay na noon, ay mas masigla pa ngayon. Opisyal ng Kuj na si Sheng Wenxi, hindi ko maipahayag ang pagkabigla na naramdaman ko noong mga oras na iyon, ang saya mula sa talampakan ng aking mga paa hanggang sa tuktok ng aking ulo. Kung mabibigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, handa akong gamitin ang lahat ng aking kayamanan kapalit ng boses ni Miss Nianwei upang maging bata magpakailanman. Ito ay hindi pag-ibig, ngunit pagsamba. Kung kailangan kong magdagdag ng isang limitasyon sa oras sa pagsamba na ito, umaasa ako na ito ay magiging 10,000 taon. Direktor ng musika ng pelikula at telebisyon ng Pang Hui, upang matagumpay na makuha ang autorisasyon sa kanta ni Miss Lee Nianwei, kailangan kong gawin ito. Isinusumpa ko ang aking buhay, at masakit pa rin ang aking buong katawan na parang belang buto, ngunit ito ay lubos na sulit, at hindi ko ito pinagsisihan. Ang isa pang bagay na dapat ipahayag ay ang Wind Chaser, ay opisyal na pinalitan ng pangalan na Wind Thayway's Light. Ang Wind Thayway na kanta ay ang pag-asa ng hangin. Magugustuhan ito ng mga tagahanga. Senior music hero na si Wang Bo, pagkatapos ng maraming taon sa industriya ng musika, ito ang unang pagkakataon na nabigla ako sa isang bagong dating. Oo, dahil wala talaga akong mahanap na ibang salita para ilarawan ito maliban sa nakakagulat. Para sa Xinhai Weibo ngayon, ito ang dulo ng malaking bato ng yelo. Hindi lang music producers, film at television companies, kundi pati na rin ang maraming mga awit at artista ang tumatalakay dito. Lahat ng nakapanood ng concert video ay nagbigay ng mataas na papuri. Hindi mabilang na mga netizens ang partikular na gusto ang pangungusap na ito, hindi ba ito tungkol sa pagluhod? Hindi ko ba ito maibibigay sa iyo? Habang puspusan ang stall, sobrang abala din ang manager ni Lee Nianwei na si Zhang Kai. Hello, ako si Zhang Kai. Well, shampoo advertising endorser ako. 6 na po ang endorsement fee. 1, okay, sasagutin kita pagkatapos makipag-usap sa mga pinuno ng kumpanya, salamat. Hello, ako si Zhang Kai. Ako ba ang tagapagsalita ng advertising para sa Princess Clothing? Well, okay, ang endorsement fee ay 550,000. Okay, isusulat ko ito. Babalikan kita pagkatapos talakayin ito sa mga pinuno ng kumpanya, salamat. Hello, this is Skyway Film and Television Entertainment Co. Limited. Ako si Zhang Kai, ang advertising spokesperson ng Jianing Electrical Appliances. 750,000 ang endorsement fee, okay, naiintindihan ko. Sisigot ako sa iyo pagkatapos makipag-usap sa mga pinuno ng kumpanya, salamat. Ang kanyang mga tugon ay karaniwang pareho, at lahat sila ay kailangang talakayin sa mga pinuno ng kumpanya, at ang totoo. Ang sitwasyon ay, Young Master, sa loob ng 2 oras, 12 kumpanya ang humiling kay Nianwei na gumawa ng mga pag-endorso sa advertising, mula sa kabuhayan ng mga tao hanggang sa teknolohiya. Ang kabuuang bayad sa pag-endorso ay kabuuang 5.45 milyon. Kita mo, gusto mo bang lumabas si Nianwei at i-endorso muna ito? Kung tutusin, malaki ang halaga ng Young Master sa pagtatatag ng kumpanyang ito. Sa pagtingin sa record sa kanyang kamay, naramdaman ni Zhang Kai ang kanyang munting puso na tumibok. Bagamat hindi siya naging ahente sa loob ng napakaraming taon, 5 o 6 na taon pa lang siyang nagtatrabaho bilang ahente. Para sa isang bagong dating nakakadebo pa lang para makamit ang ganoong kataas na endorsement fee, ito ay isang bagay na hindi pa nagagawa at hindi maisip. Now that it was actually happening before her eyes, she really don't know what mentality to use to face it. Ipinatong ni Hong Dali ang kanyang ulo sa malambot at nababanat na mga hita ni Lee Nianwei at nag-aatubili na tumalikod, walang sagot. Ngayong abala si Sister Nianwei, wala akong unan. Sabihin mo lang na abala si Sister Nianwei at walang oras. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsubo. Malaking tulog. Ang bagyo sa internet nitong mga nakaraang araw ay hindi nabawasan sa sigasig.
At kapag ang mga tao ay nasa bingit ng pagkabaliw, sinimulan nilang puntiryahin si Hong Dali, ang misteryosong organizer ng konsyerto. Ang dahilan ng insidenteng ito ay may nagsulat ng post sa internet na pinamagatang, On God Level Concert Planning. Sinuri ng nilalaman ng post ang iba't ibang mga banal na plano para sa konsyerto na ito mula sa iba't ibang anggulo. Nagtatanong talaga si author. Ang lahat ng uri ng tsismis na walang napansin ay nakolekta, at sa wakas ay nabuod ang mga ito, mula sa simula ng kumanta si Lee Nainwei sa Elysium Nightclub, hanggang sa pagtatayo ng entablado, sa publisidad sa gitna ng karamihan, at sa wakas ay isang detalyadong pagsusuri sa 40 set ang kahalagahan ng paglitaw ng mga super luxurious na mga sports car. Ang post na ito ay hinahangad ng hindi mabilang na beses na hinahangad ng mga tao. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang oras, nakuha nito ang atensyon ng mga senior economic planner. Pagkatapos ng pagsusuri, dumating sila sa parehong conclusion bilang may akda ng post. Sa wakas, sa pamamagitan ng isang round ng mga emergency na pagtitipon at mabilis na publisidad sa internet, isang programa na tinatawag na God Level Planning ay inilagay sa TV Entertainment Channel at na-i-broadcast ng live. Ayon sa istatistika ng istasyon ng TV bago ang live na broadcast, ang mga rating ay umabot sa isang kahangahangang 4.67%. Host, kumusta sa lahat? Ito ang TV Entertainment Channel. Naniniwala akong lahat ay pamilyar sa kamakailang mga balita tungkol sa Diyosa na si Lee Nainwei. Gayunpaman, naniniwala akong lahat ay magiging labis na mausisa kung bakit naging sikat si Miss Lee Nainwei sa magdamag. Hindi ko itinatanggi na ang galing ni Ms. Lee Nainwei sa pag-awit ay ganap na nangunguna, ngunit kung wala ang napakabilis na pagpaplano ng konsyerto na ito, hindi ako magiging sikat na Lee Nainwei. Naniniwala ako na ang Lee Nainwei ay napakabilis. Inaanyayahan ko si Dr. Tian Hongqing, isang senior economics at planning expert, na magsagawa ng pagsusuri. Tian Hongqing, kumusta, host, mga kaibigan sa madla. Host, Dr. Tian, naniniwala ako na mayroon kang pangkalahatang pag-unawa sa kababalaghan ng Diyosa, kaya ngayon maaari mo bang ibigay ito sa aming mga manunood sa harap ng TV? Pag-usapan natin ang pagpaplano ng konsyerto na ito. Tian Hongqing, okay. Alam nating lahat na ang kasikatan ng isang aktor ay hindi maaaring ihiwalay sa kanyang sariling lakas. Ito ang pundasyon. Huwag nating pag-usapan ang hype ng koponan sa likod niya. Sa tingin ko ay walang duda ang lakas ni Miss Lee Nainwei, ngunit ang pangkalahatang pagpaplano at mga kakayahan sa pagpapatupad ng koponan sa likod niya ay partikular na nakakatakot. Host, ngayon, imbitahan natin ang ating Dr. Tian. Ipapaliwanag ko ng detalyado ang lahat ng high-end at mahimalang aspeto ng pagpaplano ng konsyerto na ito upang mabuksan ang misteryo ng konsyerto na ito. Si Ms. Lee Nainwei ay naging isang tanyag na tao sa magdamag. Maligayang pagdating. Kabanata 54 na pagpaplano sa antas ng Diyos. Tian Hongqing, tungkol sa pagpaplano ng konsyerto na ito, nagtanong at nangolekta ako ng impormasyon mula sa maraming partido, at sa wakas ay nakuha ko ang sumusunod na kapaki-pakinabang na impormasyon. Mga minamahal na kaibigang manunood, mangyaring huwag mag-alala, mangyaring tiisin mo ako. Sa madaling salita. Host, well, naniniwala akong magiging interesado ang audience. Tian Hongqing, una sa lahat, ayon sa mga unang alingaw-ngaw, si Miss Lee Nainwei ay lumitaw sa Tianjin City sa unang pagkakataon. May kabuuang 2 kanta ang kinanta sa Tube Rose Nightclub sa West 4th Ring Road. Host, ang bagay na ito ay kumalat sa internet, ngunit Dr. Tian, sinabi mo na ito ay mababaw, mayroon pa bang iba sa katunayan? Meron pa bang ibang inside story na hindi alam ng audience? Tian Hongqing, oo. Pagkatapos ng aking multifaceted analysis at pagtatanong, labis akong nabigla sa conclusion na nakuha ko ang pangkat ng pagpaplano sa likod ni Lee Nainwei ay talagang mas maaga itong nagsimula kaysa sa pagkanta ni Lee Nainwei sa Tube Rose. Host, mayroon bang ganoon? Tian Hongqing, oo, ang pangkat ng pagpaplano sa antas ng Diyos na ito ay unang nagsagawa ng kaganapan sa Tube Rose. Isang linggong libreng karnabal, lahat ay libre, at lahat ay libre, na umaakit sa pag-uusisa ng hindi mabilang na mga tao. Tulad ng alam nating lahat, ang mga tao ay madalas na masyadong mausisa tungkol sa mga libreng bagay. Ito ang mentalidad ng pagsasamantala. Ang pangkat ng pagpaplano sa antas ng Diyos na ito ay nahahawakan ang kaisipang ito sa simula pa lamang, dapat kong paniwalaan ka, sa simula pa lang. Host, naiintindihan ko, basta may libreng gamit, ibibigay. Walang kakapusan sa mga taong pupunta. Kaya ano ang susunod na mangyayari? Tian Hongqing, pagkatapos ng 2 araw ng libreng karnabal, may isip ninyong lahat na ang nightclub na ito ay napakapopular na halos imposibleng makahanap ng lugar sa buong nightclub. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang paunang pagtitipon ng kasikatan ay natapos na. Pagkatapos, naisip ko na ang gayong libreng promosyon ng katanyagan ay talagang nagkakahalaga ng humigit kumulang 500,000 yuan. Host, 500,000 yuan lang. Maaabot ba natin ang antas ng pag-promote ng kasikatan? Tian Hongqing, paano ang isang pangkat ng pagpaplano sa antas ng Diyos?
500,000, kailangan muna nating ilatag ang pundasyon ng kasikatan, at sa oras na ito, ang kurtina ay kasisimula pa lang. Ayon sa aking pagsisiyasat, nang magpakita si MS Linaenway, mayroong maraming mamahaling sasakyan, mga 40, na karaniwang ang lighting team ng konsyerto. Ano ang ibig sabihin nito na may sapat na tulong ang mga tao? Pangalawang tingin kapag nakakita sila ng isang mamahaling sasakyan, lalo na ang 40 sa kanila ng sabay-sabay. Host, oo, ito ay ganap na totoo, kahit na ako ay nakakita ng napakaraming. Kung mayroon kang isang mamahaling kotse, tiyak na mausisa ka tungkol sa kung ano ang nangyayari at pupunta upang makita ang kaguluhan. Tian Hongqing, oo, isipin mo, napakaraming mamahaling sasakyan sa pintuan at libre ang nightclub. Basta normal kang tao, gugustuhin mong pumasok. Tingnan natin, di ba? Kahit hindi tayo makapasok dahil napakaraming tao sa oras na iyon, mag-i-inquire man lang tayo, di ba? Host, well, ganito. Itong planning team. Naiintindihan ko ang puntong ito. Tian Hongqing, oo. Pagkatapos, naitatag na ang pangunahing kasikatan. Huwag maliitin ang pangunahing kasikatan na ito. Alam nating lahat na ang antas ng pagkanta ni Miss Linaenway ay medyo mataas. Kung kakanta siya ng isang kanta sa naturang kaganapan, agad siyang makakaipon ng maraming tagahanga sa karamihan. Pagkatapos ay darating ang mahalagang bahagi, ang pinakamahalagang hakbang sa buong pagpaplano. Host, well, gusto ko ring hilingin kay Dr. Tian na suriin ito ng detalyado. Tian Hongqing. Sa pangunahing katanyagan, agad na inihayag ng pangkat ng pagpaplano na si Miss Linaenway ay magdaraos ng isang konsyerto, at ito ay libre, na walang bayad sa tiket. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, tiyak na tutulong sa kanya ang mga taong nakarinig ng pagkanta ni Miss Linaenway sa Tube Rose nightclub. Sa tingin mo, ito ay libre at ang musika ay maganda, na sa kanyang sarili ay talagang kaakit-akit. Tapos dumating yung concert. Ang boring naman kung walang pumunta sa concert, di ba? Kaya naman ang mga taong nasa Tube Rose noon ay pawang mga kabataang lalaki at babae, kaya halos tiyak na kusa silang magre-recruit ng mga kamag-anak at kaibigan na darating. Ang 2,000 tao ni Tube Rose noong panahong iyon ay umaakit ng 3 o 4 na tao. Hindi ba ito problema? Ilang tao ang nasa kalkulasyong ito? Host, nang marinig ko ang sinabi mo, bigla akong naliwanagan. Ito ay malapit sa 10,000 katao. Tian Hongqing, ang kalaban. Akalain mo, ito ang kasikatan ng team na may hindi bababa sa 10,000 viewers. Laging may 3 tao na naging tigre. Ang isang tao ay nagpapakalat ng salita sa isa pa, at ang 10,000 tao na ito ay lumalabas upang itaguyod ito. Bilang karagdagan, ang pangkat ng pagpaplano na ito ay naglalathala ng mga flyer, at ang katanyagan ay hindi mag-aalala. Ang isa pang bentahe ng paggawa nito ay masisiguro nito ang pagiging tunay ng konsyerto. Kung wala sila, sino ang maglalakas loob na maniwala na magiging libre ang concert? Host, tama, libre ang konsyerto. Malaking bagay ito, at karamihan sa mga tao ay hindi madaling makapaniwala. Tian Hongqing. So, sa mga taong ito, walang magiging problema. Bukod dito, ang pangkat ng pagpaplano na ito ay gumawa ng isa pang mahusay na trabaho, iyon ay, ang lahat ng kanilang publisidad ay nakatuon sa loob ng West 4th Ring Road sa Tianjin City. Ang stadium kung saan ginanap ni Miss Linaenway ang kanyang konsyerto ay nasa West 4th Ring Road, at ang saklaw ng promosyon ay nasa West 4th Ring Road ay hindi sinisingil. Host, tama. Bagamat gusto ng lahat na libre ito, ang publisidad ay malayo. Hindi alam ng mga tao ang reputasyon ni Miss Linaenway at maaaring hindi handang bumiyahe ng malayo para makinig dito. Pero iba ito para sa mga lokal. Dahil hindi sila naniningil ng pera, tiyak na pupunta sila. Tian Hongqing, oo. Ang pangkat ng pagpaplano sa antas ng Diyos na ito ay may napakatumpak na kaisipan sa paghuli ng mga tao. Dahil dito, 10,000 tao ang handa ng manood ng konsyerto bago ito magsimula. Sa isang konsyerto ng ganitong sukat, hindi may iwasang maging sikat ito. Bukod dito, hindi ito ang pinakakahanga-hangang mga bagay tungkol sa pangkat na ito. Ang higit na nagpahanga sa akin sa buong konsyerto ay ang mga ilaw. Host, oo, ang pagkamalikhain ng pag-iilaw ay talagang kamangha-mangha. Ang mga super sports car na nagkakahalaga ng higit sa 30 milyong yuan, gamit ang mga ilaw ng mga kotse na ito upang maipaliwanag ang entablado, ang ideyang ito ay malamang na hindi pa nagagawa at hindi pa nagagawa. Punto. Ang host ay naglabas ng isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa, para sa live na broadcast na ito. Sa wakas ay nakuha ng aming istasyon ng TV ang numero ng telepono ng Commander-in-Chief ng Planning Team pagkatapos ng maraming katanungan. Kaya ngayon, kausapin natin ang Commander-in-Chief sa telepono at tingnan kung ano ang iniisip nila bago magkaroon ng ganoong magandang ideya. Habang nagsasalita siya, naglabas ang host ng landline na telepono, pinindot ang hands-free button, at pagkatapos ay pinindot ang numero ng telepono sa note para mag-dial. Isang mahinang boses ng babae ang sumagot sa telepono, "Hello, sino ka?" Host, "Hello? Ito ang Tianjin Entertainment Channel, at ako ang host na si Wang Yong. Nandito ba si Mr. Hong?"
Sumagot ang boses ng babae, oo, ano ang magagawa ko? Host, tama. Gusto naming makapanayam si Mr. Hong. Paano siya nagkaroon ng ideya na gumamit ng ganoong karangyang fleet ng mga ilaw ng sasakyan upang sindihan ang konsyerto ni Miss Lee Nainwei? Ang boses ng babae ay nagsabi, oh, okay, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumunog ang telepono ng host na may boses ng babae na humihingi ng mga tagubilin, Guro, ako ay mula sa istasyon ng TV, nagtatanong sa iyo tungkol sa pag-iilaw ng konsyerto. Hinintay ng host na si Wada Hongqing ang sagot na may halong hininga. Isang medyo naiinip na boses ang nagmula sa kabilang panig ng telepono, huwag kang manggulo, tinutokso ko ang aso. Pagkatapos ay nag-click ang telepono at ibinaba. Kabanata 55, iikot ang iyong mga kamay upang gumawa ng mga ulap at iikot ang iyong mga kamay upang magpaulan. Tahimik. Pawis. Malamig na pawis. Pawis ng talon. Halos maaninag ang pawis sa mukha ng host. Natahimik ang 2 ng 5 o 6 na segundo. Pagkatapos ay mabilis na binago ng host ang paksa, well, dahil live kaming nagbo-broadcast ngayon, hindi kami kumusta sa team na ito noon. Ngayon itong Diyos ang senior planning team ay tila nagpaplano ng susunod na proyekto, na maaaring nauugnay sa mga aso. Huwag mo akong abalahin. Tumingin siya kay Tian Hongqing at sinabing, Dr. Tian, bakit hindi natin ituloy ang pagtalakay sa nakaraang paksa? Tian Hongqing, okay. Tungkol sa paggamit ng mga supercar lights para sindihan ang entablado, ang halaga ng ideyang ito ay hindi lamang pagkamalikhain. Isipin mo, magsisimula na ang konsyerto at may isang hindi kilalang bagong dating sa entablado. Ano ang pinakamahalagang bagay sa oras na ito? Host, ano ang pinakamahalagang bagay? Hindi ko masasabi ito. Tian Hongqing, ang pinakamahalagang bagay ay 2 salita, nakakagulat. Kapag ang isang bagong dating na hindi sikat ay dumating sa entablado, ang pinakamahalagang bagay ay ang makakuha ng unang impresyon sa entablado. Ang isang malakas na aura ay maaaring matatag na makuha ang atensyon ng mga manunood, at ang sports car na ito na nagkakahalaga ng kabuuang 30 milyon ay magagawa ito ng perpekto. Host, hoy, pagkatapos mong sabihin, ganito talaga. Nakakamangha talaga ang planning team na ito. Tian Hongqing, oo. Sa simula, mayroon lamang 12 crane sa stadium at wala talagang ilaw. Hindi ba ito kakaiba? Tingnan mo, napukaw nito ang gana ng mga manunood. Siguradong iniisip ng mga tao kung ano ang nangyayari. Ang pag-uusisa ay haantong sa isang pakiramdam ng pag-asa. Sa oras na ito, 40 super sports car na may kabuuang halaga na 30 milyon ang nakakabigla sa mga manunood. Marahas at sumisigaw sila ng mas maliwanag ang kapaligiran ng konsyerto. Host, oo, sa mainit na kapaligiran ito, natural na mas inaabangan ng lahat ang pagsisimula ng konsyerto. Tian Hongqing, sa oras na ito, ang kasikatan ay naroroon, ang kapaligiran ay humigit kumulang 30,000 o 40,000 katao. Pagkatapos ng hiyawan ng 10 supercar, ang mga manunood ay hindi maiiwasang magtaka, anong uri ng tao ang maaaring lumikha ng ganoong karangyang pambungad, tama. Ngunit sa oras na ito, ang pangkat ng pagpaplano sa antas ng Diyos na ito ay may isang himalaang nangyari sa entablado ng mag-isa, Miss Lee Nainwei. Host. Nako, paulit-ulit kong pinanood ang eksenang ito, ngunit hindi ko maari kung nasaan ang Diyos. Isipin mo, bukas ang mga ilaw sa mga nakapaligid na stand sa oras na ito. Pumasok na rin sa stage ang supercar, di ba? Ang entablado ay ganap na madilim, at isang figure ay dahan-daang lumilitaw sa kadiliman. Ano ito? Tinatawag itong black and white contrast, na maaaring magdulot ng matinding visual shock. Sa oras na ito, ang isipan ng madla ay lubos na naakit ni Miss Lee Nainwei, at mas lalo silang na-curious. Ano ang silbi ng mga supercar na ito sa panahong ito? Host, well, it is really. Sa ganitong paraan, noong pinanood ko ang live na video na ito sa unang pagkakataon, talagang nasa tuktok ang curiosity ko. Tian Hongqing, oh my god. Sa oras na ito, ang 40 supercar ay nasa kanilang mga posisyon, at ang lahat ng mga ilaw ay nakabukas. Lahat ng mga ilaw ay nakabukas kay Miss Lee Nainwei. Isipin mo kung gaano ako nabigla nang makita ko ang eksenang ito. Ewan ko ba sa iba, ngunit at least muntik na akong mapaupo sa lupa nang makita ko ang eksenang ito. Mula sa isang kahangahangang pagpaplano ng pangkat na ito, talagang kamangha-mangha. Host, oo, nabigla pa rin ako sa eksenang iyon. Ito ay hindi ka panipaniwala. Tian Hongqing, 2 winged angels ang nagsilbing pangunahing mga ilaw, at ang praying angels ang nagsilbing auxiliary lights. Ang mga supercar na iyon ay itinaas sa hangin at umindayog sa liwanag. Ang eksena ay lubhang nakakabigla. Ang shot na ito ay malamang na hindi malilimutan ng mga manunood. Host, hindi lang yung eksena, kahit ngayon nai-imagine ko pa rin yung eksena that time. Tian Hongqing, may isa pang pakinabang sa paggawa nito. Hindi mo naisip ito. Host, ano ang mga benepisyo? Sabihin mo sa akin dali. Tian Hongqing, talagang matipid ang gayong pag-iilaw. Ang 40 luxury car na ito ay dapat na pansamantalang hiniram ng team na ito sa mga kaibigan.
Tinatayang wala ni isang sentimo ang ginastos ng team na ito sa concert na ito o sa lighting. Host, ang pakikinig sa iyong sinasabi, parang nagising sa panaginip, parang nagising sa panaginip. Tian Hongqing. Oo, hinahangaan ko rin itong God-level planning team. Sa puntong ito, walang suspense ang tungkol sa sunog ni Miss Li Nianwei, sa loob lang ng ilang araw, ang net worth ni Miss Li Nianwei ay tumaas na parang rocket sa pagkakaalam ko, sa nakalipas na 2 araw, mayroong hindi bababa sa 20 na mga manufacturer na gustong mag-shoot ng mga advertisement at mag-endorse ng mga ito sa lida ang mga patalastas, na makikita mula dito, ang kanyang kasalukuyang halaga, ayon sa aking pagtatansya, ay hindi bababa sa 20 milyon. Host, 20 million. God, ito na ang net worth ng mga top celebrities sa bansa, di ba? Tian Hongqing, oo, ang kanyang net worth ay talagang pinakamataas, at ito ay tumataas pa rin. Ngunit kung gagawin mo ang matematika, ito ay isang perpektong, textbook na plano. Magkano ang kabuoang halaga? Host, magkano? Tian Hongqing, ang Tube Rose ay libre sa simula, 500,000. Concert stage construction, 500,000 yuan. Speaker, kalahating milyon. Mga gastos sa publisidad, 500,000. Mga ilaw, walang pera. Sa madaling salita, na may kabuoang kapital na 2 milyon, isang superstar na may netong halaga na 20 milyon at tumataas ay nilikha sa magdamag. Ang pamamaraang ito ng paggawa ng mga kamay sa mga ulap at ulan ay ganap na antas ng aklat aralin. Naniniwala ako na sa kasaysayan ng pagpaplano sa hinaharap, tiyak na mananatiling sikat ang konsyerto na ito sa buong panahon. Magiging matagumpay ang banal na planong ito. Host, oo, ganoon talaga. Okay, ngayon, interviewin natin muli ang pinuno ng pangkat na ito at tanungin siya kung paano siya nagkaroon ng napakatalino na ideya. Mabilis na nadial ang tawag, at sinabi ng host, "Hello, ako si Wang Yong, ang host ng Tianjin Entertainment Channel. Tapos na ba ang pinakabagong plano ni Mr. Hong?" Sa pagkakataong ito ay hindi na ibinaba ni Hong Dali ang telepono, "Tapos na akong panunukso sa aso, ano ang problema?" Host, gusto naming itanong kay Mr. Hong, paano mo nakuha ang paunang inspirasyon sa pagpaplano para sa konsyerto ni Miss Li Nianwei? Hong Dali, nako, nagtanong ka tungkol sa konsyerto, walang pagpaplano. Host, paano hindi maplano ang isang perpektong konsyerto? Kung gayon, ano ang orihinal mong layunin sa pagdaraos ng konsyerto na ito? Sinagot ni Hong Dali ang totoo, walang layunin. Gusto ko lang mawala ang aking buhay. Kabanata 56, hindi ba ang katotohanan ay tinatawag na pagsasabi? Gusto ko lang sirain ang buhay ko. Nang marinig ang mga salita ni Hong Dali, pawis na pawis ang host. Sa kabutihang palad, maaari akong maging host, at mayroon pa akong ilang mabilis na talino. Matapos ang maikling sandali ng pagkalito, nagmamadaling sinabi ng host, "Ahaha, mahilig talagang magbiro si Mr. Hong Dali. Siya nga pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo, may live broadcast kami." Ang mga salita ni Mr. Hong Dali ay sabay-sabay na ipaparating sa buong mundo. Hong Dali, live broadcast. Tingnan ko, aling channel ito? Pinunasan muli ng host ang kanyang malamig na pawis, "It's Tianjin Entertainment Channel." Hong Dali, Xiaoyi, tulungan mo akong lumipat sa Tianjin Entertainment Channel. Pagkaraan ng ilang sandali, muling dumating ang boses ni Hong Dali, "Hoy, naririnig mo ba ang sinabi ko? Ito ay isang live na broadcast. Napakasayang tumawag sa TV." Malapit nang bumagsak ang host, "Mr. Hong Dali, naniniwala ka na ba sa pagkakataong ito?" Hong Dali, naniniwala ako. Ano ang hiniling mo sa akin? Anong uri ng pagpaplano? Hindi ko ito pinlano. Host, paanong hindi magiging posible? Ang konsyerto na pinlano mo para kay Miss Li Nianwei ay naging matagumpay. Ang net worth ni Miss Li Nianwei ay tumaas sa loob ng ilang araw. Bigla, gusto ka naming itanong, ano ang iyong inspirasyon para sa planong ito sa antas ng Diyos? Hong Dali, ano sa tingin ko ay isang konsyerto. Talagang hindi ko ito pinlano. Gusto ko lang gumastos ng pera. Sayang ang pera, nakakatamad na walang magawa. Ginagawa mo pa rin ito sa akin habang may live broadcast. Ang host ay tiyak na ibinaba ang telepono, "Pasensya na, mga manunood, mukhang mali ang naidial namin na numero." Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Malamang na hindi ko naalala ang numero ng telepono. Habang sinasabi niya ito, kumandat siya sa staff sa backstage. "Bakit hindi ka magmadali? Kunin mo ako ng nakikipagtulungang numero ng telepono. Kung patuloy mong gagawin ito, masisira ang palabas na ito." Si Hong Dali ay sumigaw sa telepono, "Dam, bakit wala kang kakayahan? Hindi ba totoo na masasabi mo ang totoo? Kailangan ko pa bang makipagtulungan sa iyo sa pagsasabi ng mga kasinungalingan? Talagang hindi makatwiran, paano ito magiging hindi makatwiran?" Tumayo si Xiaoyi habang nagpupunas ng kanyang pawis, ang young master na ito ay talagang naglakas loob na magsabi ng anuman ngunit muli, hindi na niya ito kailangang isipin. Nandoon ang background niya at wala siyang pakialam sa ganitong klase ng palabas sa TV. Nagmura sandali si Hong Dali, at sa wakas ay inihagis ang telepono ni Ling Xiaoyi ng galit. Ipinahayag ni Ling Xiaoyi ang kanyang hinaing, "Young master, ang teleponong iyon ay tila
Akin na. Sinabi ni Hong Dali, okay lang, ibibigay ko ito sa iyo pagbalik mo. Ang isang limitadong edisyon na mobile phone na nagkakahalaga ng 125,000 yuan ay katulad nito. Ipinadala. Natahimik sandali ang silid, at biglang hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba. Nga pala, Xiaoyi, kumusta ang terminal na binili natin sa ngayon? Kailan gaganapin ang job fair? Sagot ni Ling Xiaoyi. Balik sa Young Master, may mga 40 tao na ang nag-sign up para sa recruitment. Ang interview ay naka-schedule para sa 9 ng umaga ngayong Sabado. I wonder kung plano ni Young Master na pumunta at tingnan sa interview. Ngayong Sabado ng 9 AM. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, alas 8 na ng gabi. Walang magawa sa nakalipas na 2 araw. Puno ng tao at maingay ang mga lansangan. Mas mabuting pumunta sa interview ngayong gabi. Hindi masama iyon. Iniisip ito, sinabi ni Hong Dali. Sinabi kaagad ni Dali, tawagan sila at sabihin sa kanila na magkakaroon ako ng isang pakikipanayam sa lalong madaling panahon. Magsisimula ito sa alas 9. Ilan ang maaaring dumating? Okay, Young Master. Alas 9 na ng gabi. Ang ika-8 palapag ng Chenwei Building. Mula nang mabili ni Hong Dali ang gusaling ito, halos lahat ng magugulong bagay na nakolekta niya ay inilipat dito. Sa kasalukuyan, ang ika-9 na palapag ay Kaiwei Film and Television Entertainment Company, ang ika-8 palapag ay ang dulong punto, at ang iba pang dosenang mga palapag ay walang laman pa rin. Gayunpaman, hindi kapos sa pera si Hong Dali, kaya natural na iimpok niya ito para magamit sa ibang pagkakataon sa alibughang kapalaran ni Hong Dali, naniniwala akong hindi magtatagal para mapuno ang buong gusali. Ang ika-8 palapag ay natural na ang kasalukuyang lokasyon ng opisina ng terminal. Nang dumating si Hong Dali sa terminal gate, lahat ng staff ng istasyong ito ay nakatayo na sa gate, na bumubuo ng 2 linya. Nang pumasok si Hong Dali dala ang sikat na 9-legged dogleg, at agad na yumuko ng maayos, "Hello, Young Master." Tungkol naman kay Hong Dali, isang sikat na alibughang anak, nang mabalitaan ng general manager ng kumpanya na siya ay darating, agad niyang inabisuhan ang lahat ng 40 empleyado ng kumpanya na sumama sa kanya okay lang kung hindi siya dumating. Huwag kang umiyak kung hindi ka makakuha ng tip. Kaya tumagal lang ng 10 minuto para magtipon ang lahat ng staff. Matibay ang kanilang paniniwala na hindi hihilingin ni Young Master Dali na gawin nila ang paglalakbay na ito ng walang kabuluhan, at pinatunayan din ng mga katotohanan na si Hong Dali ay isang alibughang. Walang sabi-sabi, ikanaway lang ng Young Master ang kanyang kamay, ang kahusayan ay mabuti, 2,000 bawat tao. Nagpasalamat ang lahat ng staff, at maraming babaeng editor ang tumibok ng mabilis, tingnan mo, iba ang Young Master. Sa ganitong estilo, paglabas na niya, susundan siya ng iba. 9 na bastard, na may hawak na aso sa kanilang mga kamay, itinaas ang kanilang mga kamay at humihingi ng tip na 2,000 bawat tao, na talagang nakakatakot. Fuck me! Narinig ko na ang pagpapanggap na cute ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan sa mga oras na tulad nito. Dapat ba akong bumagsak ng kusa at ipakita ang aking mukha sa harap ni Master Dali? O kalimutan mo na lang, huwag mong isipin na papatayin kita at kaladkarin ko siya palabas at bugbugin hanggang mamatay. Hindi alam ni Hong Dali kung ano ang tumatakbo sa isipan ng mga taong ito. Ngumuso siya at nagtanong, nasaan ang mga taong nag-a-apply ng trabaho? Halika, dalhin mo ako para tingnan kung mayroon bang nakakapagpasaya sa akin. Okay. Ang direktor ng Departamento ng Human Resources ay agad na nanguna, narito na ang lahat, naghihintay sa pagdating ng Young Master ngayong gabi. May kabuuang 36 na tao ngayong gabi. Ang iba ay hindi magagamit. Hindi ka makakarating, ungol ni Hong Dali, minsan ang kapalaran ay mahalaga din. Ang grupo ng mga tao ay pumasok sa conference room, at si Hong Dali ay walang humpay na umupo sa gitna ng mesa. Ang HR manager, ang terminal general manager at ang iba pa ay nakapila sa magkabilang gilid, na nakahilera sa dingding. Naupo ng maayos ang lahat ng iba pang empleyado, at nagsimula ang panayam. Hong Dali, sino ang una? Isang lalaki ang humakbang pasulong, kumusta, ang pangalan ko ay Jing Xiaohui. Nagtapos ako sa Departamento ng Economics ng Tianjin University, majoring sa Economic Analysis, na may food. Tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng iyong kumpanya, tiwala ako na maaari akong kumita sa loob ng kalahating taon. Palihim na tumango ang HR manager at sinabi sa mahinang boses, maganda ito. May doctorate ako sa economics, at napakahusay ko rito. Sinabi rin ng general manager, well, ito ay isang piraso ng material. Walang siglang sinabi ni Hong Dali, ganoon na lang, sa susunod. Ang pangalawang tao ay humakbang pasulong, hello, ang pangalan ko ay Hao Jialiang. Nagtapos ako sa Chinese Department ng Tianhai University, majoring in Modern Literature Studies, na may food. Sa tingin ko, ang focus ng novel site ay ang kalidad ng mga libro. Ako ay may tiwala na mapapabuti ko ang kalidad ng book site at gawing kita ito sa loob ng 5 buwan. Lihim na sinabi ng HR manager, hindi ito masama, ang kalidad ang pinakamahalaga, sabi niya. May ideya na kami. General manager, oo, nakakatuwa. May pag-asa ang taong ito. Gayunpaman, walang pagod na winawagayway ni Hong Dali ang kanyang kamay, sige, sa susunod.
Chapter 57, Ikaw lang. Ito, hindi ba ito posible? Medyo nahihilo ngayon ang HR manager. Kung ayaw mo ng ganyang talent, anong klaseng tao ang gusto mo? Pagkatapos ay dumating ang ikatlong tao, ang ikaapat na tao, ang ikalimang tao. Si Hong Dali ay dumaan sa lahat ng paraan, na naging mas walang sigla. Ang mga staff sa nakapaligid na terminal ay mukhang nalilito at walang ideya kung ano talaga ang iniisip ni Hong Dali. Pero siya na ngayon ang presidente ng website na ito, at wala pa siyang sinasabi, kaya natural ang iba ay walang anumang opinyon. Tsaka naipon ko na yung 2,000 yuan red envelope, kaya tiisin ko na lang at matatapos na. Hindi nagtagal, nang maabot ang huling tao, ang lahat ng naruroon ay walang pag-asa, dahil sa sandaling humakbang ang tao, sinabi niya, "Kumusta sa lahat, ang pangalan ko ay Zhang Wenyang, nagtapos ako." Kalimutan mo na ito, huwag na nating pag-usapan. Ito ay isang pangatlong antas na universidad pa rin, walang saysay na sabihin ito. Matapos marinig ang sinabi ni Zhang Wenyang, maraming babaeng staff sa paligid niya ang hindi napigil ang mapatawa. Nagalit din agad ang manager ng Human Resources Department, kami ay nagre-recruit ng General Manager ng Business Department. Kaya mo ba? Kaya mo ba ito? Nakahiga si Hong Dali sa mesa na nakadilat ang mga mata at sinilip itong si Zhang Wen. Siyang ay malaswang manamit, magulo ang buhok at maitim ang balat. Mas mukha siyang manggagawang naglilipat ng mga brick sa isang construction site. Gayunpaman, wala siyang anumang naisip na pagtutol. Nagtanong lang siya ng mahina, "Well, naiintindihan ko, ano ang alam mo? Kaya kung gumastos ng pera." Napaangat ng ulo si Zhang Wenyang, sa tingin ko, para sa kasalukuyang punto ng pagtatapos, ang pinakamahalagang bagay ay kung gaano kakahirap gumastos ng pera. Ikaw kasi. Biglang naging masigla si Hong Dali at hinampas ang mesa ng malakas na, snap, na ikinagulat ng lahat. Nagulat siya, ikaw lang. Hindi madaling makahanap ng taong nababagay sa panlasa ko. Nagkaroon ng kalabog, at may tunog ng mga panga na bumabagsak sa lupa. Ang manager ng Human Resources Department ay mahigpit na tinakpan ang kanyang puso, ang puso ko, hey. Anong mga patakaran ang sinusunod ng munting ninuno na ito kapag pumipili ng mga tao? Naisip ng siyam na malalaking talunan, tingnan mo itong mga lokal na leopardo, ang init ng ulo ng young master. Ito ba ay isang bagay na maaari mong malaman? Yung mga high-educated na nakatapos na ng interview, sumisigaw lahat. Hindi sila pinili kahit na mayroon silang mataas na mga kwalipikasyong pang-akademiko, ngunit pinili sila ni Zhang Wenyang, isang lokal na lalaki na nagtapos sa isang pangatlong antas ng universidad. Nakakahiya naman sa kanila. Sumigaw pa nga ang ilang tao, "Malilim, malilim ka." At pagkatapos ay kinaladkad ng mga magnanakaw palabas ng conference room. Tuluyan ng hindi pinansin ni Hong Dali ang mga bulalas at bulalas ng mga tao sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at tinanong niya si Zhang Wenyang, "Sabihin mo sa akin kung paano mo planong gugulin ang pera. Kung sasabihin mo sa akin ng mabuti, ikaw ay gagantimpalaan. Gastos ka ng pera." "Oo." Dahan-daw ang sinabi ni Zhang Wenyang, "Sa tingin ko, kung gustong bumuo ng isang website, dapat dagdagan ang bilang ng mga may akda. Sa makatuwid, ang paggamot ng mga may akda ay dapat na mapabuti. Ang Turkey Bookstore ay kasalukuyang pinakamalaking website ng libro sa bansa. Ang sweldo ay 6:4 na bahagi sa pagitan ng website at ng may akda, at mayroon ding perpektong award sa pagdalo, at ang website ay makakakuha ng dagdag na 100 yuan para sa pag-update ng 5,000 salita sa isang araw, at may ilang iba pang mga bagay, na medyo pira-piraso." Huminto si Zhang Wenyang at nagpatuloy, "Kaya, dahil ang Turkey Bookstore ang pinakamalaking kalaban natin, dapat nating talunin sila sa mga tuntunin ng paggamot, upang makaakit ng mas maraming may akda. Ang plano ko ay, ang aming huling marka ay 4 hanggang 6 sa may akda, 6,000 salita bawat araw, at 200 bawat buwan." Nais ng general manager na umakyat at sipain ang lalaking ito na nagngangalang Zhang Wenyang, "Brat, alam mo ba na nakikipagkompetensya tayo ngayon sa Turkey Bookstore? Magkapareho man ang sahod, malugi tayo. Ngayon ay itinaas mo muli ang sweldo. Magkano pa ba ang kailangan nating bayaran para makapasok?" Pero natawa si Hong Dali, "Okay, I like it. Anyway, I don't expect to make money, so I just do it." May iba pa ba? Nagpatuloy si Zhang Wenyang, "Pagkatapos ay may mga patalastas, napakaraming mga patalastas, basta't mahal nila sinuman na nagbabasa ng mga libro ay kailangang malaman ang tungkol sa aming website. Kahit na ang mga hindi nakakaalam tungkol sa Turkey Bookstore ay kailangang malaman ang tungkol sa aming destinasyon." Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ng HR manager na sabihin, "Bata, alam mo ba kung gaano karaming pera ang kailangan mong gastusin para makapasok? Kahit na daan-daang milyon, sino ang makakaya nito? Gawin mo na lang." Hindi pinansin ni Hong Dali ang HR manager at direktang sinabi, "Gusto ko ito." May mga buntong hininga. Mahina na ang performance ng kumpanya. Hindi naman mataas. Kung patuloy mong gagawin ito, siguradong malaking kawalan ang mararanasan mo. Hindi na magtatagal bago mo na ito masuportahan. Kahit mayaman si Hong Dali, hindi niya kayang tiisin ang ganitong pahirap. Pagkatapos ng lahat, ang advertising ay naiiba sa iba pang mga bagay. Ang iba pang mga bagay ay isang beses na paggamit.
Gumastos lamang ng isang halaga ng pera at bilhin ito, at iyon na. Ang advertising ay isang bagay na nagkakahalaga ng pera hanggat ito ay na-advertise, at walang pinakamataas na limitasyon. Matapos sabihin ito ni Zhang Wenyang, huminto siya at sa wakas ay nagsabi, ngunit hindi pa ito ang magandang panahon para mag-advertise. Ang mga nobela at libangan ay magkatulad sa kalikasan, at ang lahat ay nakasalalay sa kalidad. Kung ang diyosa na si Lin Yanwei ay hindi gaanong talento, imposibleng maging napakasikat sa isang konsyerto lamang. Walang kabuluhan na palitan siya ng isang second-rate na mga awit, gaano man ito ka-Jose. Marami siya. Papuri sa kanya. Dapat simulan mo munang itaas ang sweldo ng may akda. By the way, imbes na 4 o 6, 3 o 7. Prodigal son, tinakpan ng general manager ang kanyang mukha, makakapera pa ba tayo? Siyempre, hindi siya naglakas loob na sabihin ang mga salitang ito. Okay, let's get over it. By the way, the editors are staying. May itatanong ako. Malamig na ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay, kung wala kang gagawin, dapat kang umuwi. Maya-maya ay umalis na ang lahat ng walang katuturang tao sa conference room. Sa oras na ito, tanging sina Hong Dali, Jiu de Dogleg at higit sa 1 dosenang editor ang naiwan sa conference room. Nagtanong si Hong Dali, may gusto akong itanong sa iyo. Gusto kong makahanap ng ilang mga may akda. Maaari mo ba akong tulungang mag-isip tungkol dito? Nakatagpo ba ako ng sinumang tulad nito? Young Master, mangyaring sabihin sa akin. Tanong ng isang kalbong editor sa karamihan. Well, ito ang uri ng libro na isinulat tungkol sa pambubugbog, at pagpatay. Kung titingnan mo ako, bubugbugin kita. Kung isumpa mo ako, papatayin ko ang iyong buong pamilya. Mayroon ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali. Halos oras na para makakuha ng 200-watt light bulb, ito ang kanyang pinagkatiwalaan para magpalipas ng oras sa klase. Ito, isang grupo ng mga editor ang marahas na nagpunas ng kanilang pawis at nagkatinginan. Sa wakas, ang kalbong editor ay nag-aalalang nagsabi, nakaranas ako ng ilang tulad nito. Naalala ko ito sa aking sarili dahil mukhang napaka-nobela. Sabihin sa kanila ang kanilang mga pangalan. Totoo o hindi. Sa wakas ay naging mas masigla si Hong Dali, ano ang posisyon mo ngayon? Sumagot ang kalbo, bumalik sa iyo, Young Master, ako ang editor-in-chief ng isang grupo ngayon, ang pangalan ko ay Tang Jingwei. Ikaw na ang magiging editor-in-chief mula ngayon. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, at nanginginig ang isang nasa tabi niya na nasa katanghaliang gulang, hindi na kailangang magtanong, ito ay malamang na ang dating editor-in-chief, ang isa na napakatigas ng ulo na hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili. Sino ang mga taong iyon? Pakipakilala sa akin. Sinabi ni Hong Dali ng walang katotohanan, tingnan natin kung masisiyahan mo ako. Kabanata 58-50. Mga kapatid, lumabas para magtrabaho sa umaga. Gatlang M. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin kung gusto kong masiyahan? Maingat na tanong ni Tang Jingwei. Well, paano mo matitiyak na hindi titigil ang may akda sa pagsusulat ng kalahati ng kwento? Kilala rin bilang Unix. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba. Magalang na sinabi ni Tang Jingwei, sa pangkalahatan, kung ganoon, gumagamit kami ng paraan ng pagbili. Ganyan ang binabayaran namin sa may akda upang magsulat ng 1,000 salita. Hindi namin tinitingnan ng marka, ang bilang lamang ng mga salita. Sa pangkalahatan, humigit kumulang 30 para sa 1,000 salita ay itinuturing na medyo mataas. Oo, ibibigay ko sa iyo ang presyong ito, naniniwala akong okay lang. Hey, ito ay mabuti. Direktang sinabi ni Hong Dali, kung ang estilo ay nakalulugod sa akin, bibigyan ko ito ng 1,000 salita. Halika, hindi ko pa nga nababasa ang libro. Dahil lang ang estilo ay nababagay sa iyong panlasa, maaari kang maningil ng mataas na presyo ng 100 salita bawat 1,000 salita. Ang pagsusulat ng 10,000 salita sa isang araw ay nagkakahalaga ng 1,000 yuan, at ang isang buwan ay nagkakahalaga ng 30,000 yuan. Ito ay isang napakataas na presyo sa kasaysayan. Pawis na pawis si Tang Jingwei nang marinig niya si Hong Dali na nagtanong ng ganoon kataas na presyo, at nagulat, ang mga may akda na ito ay mas angkop sa genre na iyong binanggit, Young Master, ngunit ang kanilang kasalukuyang mga resulta ay karaniwan. Sa palagay ko ay sapat na ang 30 salita sa bawat 1,000 salita. Ano ang kinalaman nito sa aking mga marka? Nagtataka ang tanong ni Hong Dali, gusto ko lang magbasa ng mga aklat na ganito ang estilo. Kung gusto mo, pagkatapos ay bayaran sila upang magpatuloy sa pagsusulat. Huwag gawin ito o iyon sa buong araw. I-update, bigyan ako ng kalahati nito, at ito ay magiging 1,000 salita. Kung nasiyahan ako, dadagdagan ko ito mamaya. Kung gusto mo ito, maaari kang makakuha ng 1,000 salita, at kung masisiyahan ka dito, makakakuha ka ng pagtaas, na 10,000 yuan bawat buwan, na higit pa sa kinikita ko. Gusto kong magsulat ng ganitong uri ng libro. Akala ko sa puso ko, hindi ko masabi sa bibig ko. Masasabi lang niya, okay, I got it. Well, there are 5 such authors in total.
Kinuha niya ang isang laptop sa gilid at sinabing, ang mga pangalan ng mga may akda ay Yulong Zhang Chenkon, Du Zhou, Han Yuan Chanji, Bao Xia, Zhang Huxiao. Well, ang ganitong uri ng may akda ay dapat pa ring maging makapangyarihan. Masasabi mo sa isang sulyap na siya ay isang mamamatay tao na master. Nagtanong si Hong Dali, paano ang kanilang mga gawa? Ipakita ang mga ito sa akin. Sinabi ni Tang Jingwei, okay. Tumingin si Hong Dali sa screen ng laptop sa kanyang kamay at sinabing, oy, hindi masama. Ito ay tinatawag na yulong ang mga bagay na isinulat ng may akda ng Zhang Chenkun, ay napaka-imahinasyon, at ang wika ay simple, prangka, at madamdamin. Gusto ko ito. Sinabi niya ito, ngunit napakasaya niya sa kanyang puso, ang estilo ng pagsusulat ng taong ito ay katulad ng sa isang lalaking nagngangalang Chendong sa mundo. Ang estilo ng may akda ay halos magkatulad. Nakahanap ako ng isang kayamanan. Nabasa ko na ang ilan sa kanila sa pagkakataong ito. Okay. Pinunasan ni Tang Jingwei ang malamig na pawis, paano ang iba? Titingnan ko muna. Huwag mag-alala tungkol sa kalidad ng pagsulat. Binuksan ni Hong Dali ang ilang nobela ng mga tao at sinimulan itong basahin mula sa simula. He commented, ito ang tama. Ito ang nakakatuwa sa isang librong ganito. Kung may magagalit sa akin, papatayin ko ang buong pamilya niya. Aba, ito ang gusto ng kalaban, dominanti. Aba, kung hindi ka masyadong dominanti, paano ka makakain? Aba, ang sarap ni Han Yuan Chanji, kainin mo lang kung hindi mo gusto. Galing. Mahusay na nahukay ang hukay ng Dark Dragon's palm. Pagkatapos basahin ang unang kabanata, gusto kong basahin ang ikalawang kabanata, at ang pagsusulat ay madamdamin din. Tingnan mo, mayroon din itong lasing na lasing. Awesome, itong sampal, 30 years in Hedong, 30 years in Hexi, don't read young people, what you want to be poor. This is what you want to be poor, iba ang binabasa mo. Ang librong Bao Xia na ito ay may magandang pakiramdam ng ritmo. Iniuugnay nito ang isang link sa isa pa. Ang bihirang bagay ay ang teksto ay komportableng basahin. Ito ang kakanyahan ng teksto. Ang teksto ay hindi kailangang maging napakarilag, at ang mga mata ay hindi napapagod pagkatapos basahin ito. Ang mabuting pagsulat ay mabuti kung ito ay makinis. Ang Zhang Huxiao na ito ay hindi masama, ang kompetisyon sa akademya, mabuti. Pinagpapawisan si Tang Jingwei habang nakikinig. Iba talaga ang pananaw ng young master na ito sa mga ordinaryong tao. Ang mundong ito ay palaging hinahabol ang kagandahan ng mga salita, na nagnanais na ang isang pangungusap ay maaaring baguhin ng 12 o 20 idioma. Napakabuti niya na hinahangaan niya ang ganoong autor na hindi sapat ang ganda ng pagkakasulat. Ngunit anuman ang iniisip ko sa aking puso, kailangan ko pa ring sumang-ayon sa aking bibig, bueno, ang mga komento ng young master ay makatwiran. Kaya ang mga aklat na ito, talaga ba itong 100 salita sa bawat 1,000 salita? Ito ay lalampas sa budget. 100 salita sa bawat 1,000 salita. Direktang gumawa ng desisyon si Hong Dali, hilingan ang kanilang editor na sabihin sa kanila. Dalawa lang ang requirements ko. Una, huwag mong i-interrupt ang update, kung hindi, mawawala ka agad ito kapag tiningnan ko ito. Pangalawa, dapat maganda ang plot, at bawal kang bumawi sa word count. Kung tungkol sa pera, 3 milyon ang ililipat ko sa iyo bukas at gagamitin muna. Mabilis na naalala ni Tang Jingwei ang dalawang kinakailangan na ito, pera ito. Matapos suyuan ng young master na ito, malamang hindi problema ang pera. Sa oras na ito, narinig kong muling sinabi ni Hong Dali, nga pala, mayroon ding aklat na tinatawag na, Evil Chi. Sa tingin ko ay maganda ang aklat na ito. Makipag-ugnayan sa may akda. Ito ay 1,000 salita. Okay. Tianjin City, Hanghu Villa District sa Timog Kanlurang Sulok, Villano. 16. F***sec, hindi alam ng alibughang iyon na si Hong Dali kung anong uri ng swerte ang mayroon siya, at nagawa niyang maging isang babaeng bituin na nagkakahalaga ng higit sa 20 milyon sa isang gabi. Galit na samaan daw si Hong Anbao sa sofa at patuloy na nagmumura. Sabi, bakit napakaswerte niya na makakatagpo siya ng ganoong tao? Bakit hindi ako makatagpo ng ganoong magandang bagay? Siya ay isang maliit na bituin lamang. Kahit gaano siya kahalaga, ang kanyang enerhiya ay limitado. Ang ama ni Hong Anbao na si Hong Jianye ay humawak ng isang baso ng red wine, pinag-cruise ang kanyang mga paa, at mahinahong sinabi, ang mas ikinabahala ko ay narinig ko na bumili si Wigyo ng maraming lupa sa West 4th Ring Road nitong mga nakaraang araw. Anbao, ano sa palagay mo? Hong Anbao nang masama sinabi niya, ano ang silbi ng mabahong lugar na iyon? Hindi mo ito binili para lamang kay Hong Dali, ang alibughang anak na iyon. Sa puntong ito, biglang tumawa ulit si Hong Anbao at sinabing, Kai, pagkatapos kong ibenta ang mga ari-arian na iyon noong nakaraan, ay nadagdagan ang sukat ng pabrika. Sa panahong ito, halos double ang turnover. Maraming mga manufacturer ang dumating upang humingi ng mga kalakal. Sa tansya ko, kung palawakin natin ang sukat bago ang pagpupulong ng pamilya at gumawa ng mas maraming relasyon sa publiko, ang turnover ay maaaring patuloy na tumaas. Ibalik, ang taunang kita ay umabot sa 40 milyon. Haha, anong bata?
Natawa si Hong Jianye, ang netong kita na 40 milyon sa isang taon ay malamang na maabot ng buong pamilya. Nasa top 3 ka. Not to mention ang business pervert ni Muyoxi, I guess you can be in the top 3. Siguradong bibigyan ka ng mga matatandang iyon ng mas maraming resources, kaya pwede mo na lang gawin. Hehe. Natawa din si Hong Anbao at sinabing, haha, sigurado yun. Paano kung maganda ang background ni Hong Dali? Well, sabi ni Hong Jianye na nakangisi sa gilid ng kanyang bibig, bagaman si Wei Guo ay isang business wizard, sayang naman at wala siyang kapalit. Pagdating ng panahon, siya na ang magiging family elder, at least 70% ng kanyang mga ari-arian ay mababawi ng pamilya. Ang alibughang anak ni Dali, si Wei Guo ay may iwan sa kanya, ang mga ari-arian na iyon ay may iwan sa kanya mamaya. Kung magsisikap ka at magpapakita ng mabuti sa pulong ng pamilya, ang perang kinikita ni Wei Guo ay katumbas ng pera natin sa hinaharap. Alam ko, Dad, haha. Kabanata 59, kahangahangang recipe para sa alibughang pamilya. West 4th Ring Road, Hang Lang Hotel. Si Hong Dali, nakababalik lang mula sa Chenwei Building, ay humihina ng isang himig, nakahiga sa isang red dogwood deck chair at nangangisda sa tabi ng bagong hukay na pool sa gitna ng lobby ng Hang Lang Hotel. Speaking of which, nakalimutan ko na talaga itong malaking hotel na nasa ilalim ng command ko dahil ang daming nangyayari nitong mga nakaraang araw. Naalala ko lang na nasa tamang lugar ako. Pumunta sa pangingisda dito, uminom ng ilang inumin, at pagkatapos ay hilingin sa dalawang babaeng paa ng aso na pisilin ang iyong mga binti. Ang saya lang, bahahaha. Oo nga pala, ang fish pond na ito ay talagang mahusay na hinukay. Ito ay halos 30 metro kwadrado at napapaligiran ng malalaking bato. Mayroon itong medyo sinaunang pakiramdam. Ang isang espesyal na sistema ng sirkulasyon ng tubig ay na-install, at sa gitna ay isang rock carry waterfall na halos 3 metro ang taas. Ipares sa ilang mas mabagal na kanta ni Lin Nainwei, ang pangingisda dito ay talagang isang high-end na kasiyahan. Young Master. Lumapit si Ling Xiaoyi kay Hong Dali at Bang Ulong, ang turnover dito nitong mga nakaraang araw ay inilabas na. Young Master, gusto mo bang tingnan? Sinasabing medyo maganda ang turnover nitong mga nakaraang araw. Hindi. Tingnan mo, ngumuso si Hong Dali, maaari mo lang sabihin ang gusto mo, nakikinig ako. Oo. Si Ling Xiaoyi ay malapit na mayordomo ni Hong Dali, kaya natural na kailangan niyang magulat ng ganitong bagay. Sa kasalukuyan, ang netong kita ng pang-araw-araw na turnover ng Hang Lang Hotel ay humigit kumulang 16,000 yuan. Kabilang sa mga ito, ang Jade Flute Who's Listening to Luomei, ay nagkakahalaga ng 7%, at Hauki Soup, ay humigit kumulang. Ha! Nagtataka na nagtanong si Hong Dali, napakakita ba ng dalawang pagkaing ito? Sobrang nagulat din ako. Nakangiting sabi ni Ling Xiaoyi, sino ang nakakaalam tungkol kay Yudi? Ang ganda ng pangalan, kaya maraming tao ang gustong subukan ito. Kung tungkol sa masarap na sopas. Talagang hinangaan ni Ling Xiaoyi si Hong Dali sa pagkakataong ito, dahil ang pinagmulan ng masarap na sopas na sinabi ng Young Master ay medyo kawili-wili, at ito ay napakapopular sa mga kabataan. Kaya ngayon, ang mga kabataang lalaki at babae sa kapitbahayan ay gustong uminom dito lalo na sa isang mangkok. Angkop para sa mga batang lalaki na medyo hanggal na magkwento, kung ang babae ay hindi masyadong naiinis sa lalaki, siya ay humigop, ibig sabihin, siya ay sumasang-ayon dito, at ito ay nagkakahalaga ng 58 yuan bawat mangkok, at ang ilan ay kulang. Aw, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, napakasarap ng aking alibughang recipe. Bigla siyang nagtanong, Xiaoyi, kaninong ideya na i-promote ang Haokitang ng ganito? Ideya ng manager ng lobby dito. Sumagot si Ling Xiaoyi sa kalsada. Bueno, mayroon siyang ilang mga kasanayan, direktang iwinagayway ni Hong Dali ang kanyang kamay, siya ang magiging general manager mula ngayon. Okay. Pinunasan ni Ling Xiaoyi ang malamig na pawis, Young Master, may gustong makita ka ngayon lang. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa negosyo. Hindi, pagtanggi ni Hong Dali nang hindi nag-iisip, hindi mo ako nakitang nangangisda. Paano ko siya kakausapin? Natigilan si Ling Xiaoyi. At sa wakas ay nagsabi, sinabi ng taong iyon na ang negosyong ito ay kailangang gumastos ng malaking pera. Totoo o mali? Biglang naging masigla si Hong Dali maganda ang paggastos ng pera, ngayon ay naghihintay na lamang siyang gumastos ng pera para magdagdag ng mga katangian at kumpletuhin ang mga gawain. Mayroon bang magandang bagay tungkol sa pagkukusa na pumunta sa iyong pintuan? Itinapon ni Hong Dali ang pamungwit at sinabing, tawagan mo siya. Sa loob ng ilang sandali, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakasuot ng suit at leather na sapatos ang lumapit na may dalang briefcase sa ilalim ng kanyang braso. Ang lalaking ito ay mga 40 taong gulang. Guwapo ang itsura niya at maayos na nakasuklay. Maaari niyang mabali ang kanyang paa kapag may langaw na damapo sa kanya. Pagdating niya, yumuko siya kay Hong Dali at sinabing, Hello, Master Dali, ako si Zimo Advertising. Ang General Manager ng Click Development Co. Limited. Ang pangalan ko ay Zhang Wuyang, at ito ang aking business card. Binuksan niya ang kanyang briefcase, kumuha ng business card at ibinigay kay Hong Dali. Hindi ito nilingan ni Hong Dali. Itinabi niya ito at tinanong, sabi mo gusto mong pag-usapan ang negosyo sa akin.
Anong klaseng negosyo iyon? Magkano ang magagastos? Tama, medyo magnetic ang boses ni Zhang Wuyang, na umaakit sa atensyon ng mga manunood. Maraming waitress sa paligid ang patuloy na tumitingin dito. Sa aming kumpanya, kami ay bagong bumuo ng isang napakahusay na negosyo, na pinapatakbo sa internet. Sa partikular, kailangan muna naming magrehistro ng isang account, at pagkatapos ay mag-apply para sa VIP membership. Sa ganitong paraan, kailangan lang namin na kung mag-click ka sa advertisement na nakapost sa aming website, maaari mong ibalik ang pera sa isang buwanang batayan, na napakahusay. Sige, ituloy mo. Humigop ng inumin si Hong Dali at sinabing, magkano ang halaga nito? Share natin dito. May 9 na level, at iba-iba ang investment at income ng bawat level. Sinabi ni Zhang Wuyang, ang unang antas na VIP ay kailangan lamang na mamuhunan ng 200 yuan, at maaari kang makabawi ng 30 yuan bawat buwan. Sa ganitong paraan, pagkatapos ng 7 buwan, maaari kang kumita ng 30 yuan bawat buwan. Maaari kang kumita ng netong kita na 30 yuan bawat buwan. Ang pangalawang antas na pamumuhunan sa VIP ay 1,000 yuan at ang buwanang kita ay 160 yuan, syempre, ang mga naunang puhunan ay 160 yuan para sa mga miyembro. Naangkop para sa iyong status bilang Master Dali simula sa ikapitong antas ng VIP, ang pamumuhunan at output ay tumaas ng husto sa ikapitong antas, ang puhunan ay 300,000, at ang buwanang rebate ay 60,000 ang ikawalong antas ay 1,000,000, at ang pinakamataas na antas ay 240,000 yuan. Pagkatapos sabihin ito ni Zhang Wuyang, kinuha niya ang isang maliit na handheld notebook mula sa kanyang briefcase at inilagay ito sa harap ng Hong Dali, Master Dali, ito ang aming website. Maaari mong tingnan ang negosyo. Nandito rin silang lahat. Well, ito ay kawili-wili. Binaliktad ito ni Hong Dali saglit at bamulong, mamuhunan ng 3 milyon at makakuha ng buwanang rebate. Mayroon bang limitasyon sa oras para sa buwanang rebate na ito? Walang limitasyon sa oras, ang nangungunang VIP membership ay panghabang buhay, nagmamadaling paliwanag ni Zhang Wuyang. Saan ang negosyong iyon? Matagal na naghanap si Hong Dali sa website, bakit hindi ko ito mahanap? Dito. Nag-click si Zhang Wuyang sa column ng VIP member, at may lumabas na page, na may maliliit na mensahe na magkatabi. Ang mga patalastas, ang bawat maliit na patalastas ay hindi malaki, at pagkatapos ay nag-click siya sa isa sa mga ito gamit ang mouse, ganito, i-click lang ang bawat patalastas araw-araw. Hindi ito tumatagal ng maraming oras, ngunit maaari kang magkaroon ng mahusay na output ng kahusayan. Alam ko na si Young Master Dali ay kadalasang gusto. Mabuti, hindi siya interesadong kumita ng pera, ngunit walang masama sa pagkakaroon ng karagdagang kita, di ba? Walang masama dito, sabi ni Hong Dali sa dalawang tao sa hindi kalayuan. Pinitik ng lalaking dogleg ang kanyang mga daliri, kayong dalawa, halika rito. Young Master, ano ang problema? Agad namang lumapit ang dalawang lalaking dogleg. Kaladkarin ang taong ito palabas at baliin ang kanyang mga paa. Ngumuso si Hong Dali. Ang lalaking dogleg sa kaliwa ay nginisyan at tumingin sa kaliwang binti ni Zhang Wuyang, pagkatapos ay sa kanyang kanang binti. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao ng tuwang-tuwa at gumawa ng gaba-gaba na tunog. Young Master, ilan sa kanila ang sasalungat mo? 3 item. Direktang nagbigay ng mga tagubilin si Hong Dali. Agad na bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Zhang Wuyang. Nang hilahin siya palabas ng mga paa ng aso, patuloy siyang sumigaw, hindi mo magagawa ito, bakit mo ako sinaktan? Nandito ako para makipag-usap sa iyo tungkol sa negosyo. Pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Itong idiot, Hong Dali chuckled, bagaman ako ay aliberga, hindi ako tanga. Kung gusto mo akong lokohin, dapat ay nasa mas mataas na pamantayan ka man lang. Ngumisi si Xiao Yi sa tagiliran, ang mga nagtuturing na tanga ang Young Master ay parang 3 aso sa ngayon. Nabali ang mga binti. Kabanata 60 dahil sa mga aso. Shenj Headquarters Building sa gitna ng Tianjin City, ika-16 na palapag. Mr. Hong, tumayo ang sekretarya sa opisina ni Hong Wigyo na may masayang mukha at nagulat, congratulations to Mr. Hong. Nitong mga nakaraang araw, ang bilang ng mga pagbisita sa aming Change Search Engine ay tumaas ng buong 5%. Naapektuhan din ito ang aming Change Search Engine. Tumaas ang presyo ng stock. Sa pamamagitan ng mga 5% ulit. Oh, hindi naman masama. Nakangiting tanong ni Hong Wigyo, nalaman mo na ba ang dahilan? Mahirap sabihin kung ano ang expression. Parang medyo nagulat, medyo masaya, medyo walang magawa at medyo hindi maipaliwanag. Sa huli, maaari itong may buod bilang isang kakaibang pananalita, ang dahilan. Ang dahilan ay ang konsyerto na ginanap ni Master Dali ay nagpasikat kay Miss Li Nianwei, at pagkatapos ay mabilis na sumikat si Miss Li Nianwei, at ang bilang ng mga taong naghahanap ng kanyang impormasyon ay dumami, at sa wakas ay naging ganito siya. Hahaha, ang alibughang ito, si Hong Wigyo ay tila nakatuklas ng isang treasure house, nakangiti ng labis na maligaya, umiling-iling na walang magawa upang, ang munting bastos na ito ay may kakayahang mag-tinker. Ang Li Nianwei na ito ay maaaring dagdagan ng aming mga pagbisita sa search engine ng buong 5% na puntos, na itinuturing na isang anomalya. Understatement ang sinabi niya dito.
Sa katunayan, Change search engine ang kasalukuyang pinakamababang pagpapahalaga sa merkado ay higit sa 20 bilyon, isang pagtaas ng 5% puntos, nakatumbas ng kabuuang pagtaas ng asset na 1 bilyon sa magdamag. Ang nakakalungkot lalo na si Hong Dali, isang maliit na aliberga, ay gumastos lamang ng pera upang sayangin ang kanyang pamilya noong una. Marahil, kung ang ibang mga tao ay alam ang tungkol dito, sila ay labis na nalulumbay na sila ay nagsusuka ng dugo. Ang iba ay ginagamit ang $1 ng kanilang pagsusumikap bilang $10 upang gastusin, at tila sila ay nag-e-enjoy sa kanilang sarili pagkatapos sa wakas ay makatipid ng pera. Ito ay isang magandang bagay para sa Hong Dali. Nagsasayang siya ng pera buong araw at hindi maipaliwanag na pinapataas ng 1 bilyon ang market value ng kanyang kumpanya. Sa kasamaang palad, kahit siya mismo ay hindi alam ang epekto. Masasabing napakaswerte niya na walang makakapidyaw sa kanya. Nga pala, kamusta ang lupain sa West 4th Ring Road? Sandaling tumawa ang dalawa, at pagkatapos ay muling nagtanong si Hong Weigyo. Ang lupain sa West 4th Ring Road ay karagdagang pakinabang. May mga patakaran sa itaas upang matiyak na walang mga pagkalugi na natamo, ngunit ang oras ng pag-unlad ay napapailalim sa talakayan. Maaaring mabuo ito sa loob ng kalahating taon, o mabuo sa loob ng 5 taon, kaya sa katunayan ay hindi masyadong umaasa ang Hong Weigyo doon. Magkano ang kikitain? Ang pangunahing dahilan kung bakit siya nangongolekta ng lupa doon ay talagang para mapasaya si Hong Dali. Pagkatapos ng lahat, bumuti kamakailan ang pisikal na kondisyon ni Hong Dali. Iniugnay ito ni Hong Weigyo sa pag-aaksaya ng pera at pagkatao ni Hong Dali. Bagamat minsan ayoko maging pamahiin, mas gugustuhin kong maniwala sa ganitong bagay. Over the West 4th Ring Road. Nang banggitin ang West 4th Ring Road, naging kakaiba muli ang ekspresyon ng sekretarya, kamakailan lang, maraming tao ang pumunta sa lupang nakuha namin para magtanong kung kailan bubuo ang isang residential community. Mukhang lahat sila ay gustong bumili ng bahay. Oh! Pagkabili pa lang namin ng lupa, may nagtanong kung kailan namin bubuuan ang residential area. Kumunot ang noo ni Hong Weigyo, anong nangyayari? Wala pa akong narinig na sabik na bumili ng mga bahay sa West 4th Ring Road. Tanggap na naming lahat, pero hindi naman ganito diba? Ilang tao ang interesadong magpalit ng bahay? Well, mayroong. Marami. Ang sekretarya ay pawi sa kanyang noo, ayon sa mga istatistika, ang West 4th Ring Road ay dumarating sa gabi. Sa kasalukuyan, higit sa 30% ng mga residente sa Xi'an ay handa nang magpalit ng kanilang mga bahay. 3%. Kahit na palaging mukhang kalmado si Hong Weigyo, narinig niya na napakaraming tao ang nagpaplanong magpalit ng kanilang mga bahay sa maikling panahon. Medyo hindi pa rin kapani-paniwala, nalaman mo ba kung bakit ang mga taong ito ay sabik na lumipat ng tirahan? Hindi makapag-ingat si Hong Weigyo tungkol sa bagay na ito. 40% ng mga residente ang nagpaplanong magpalit ng kanilang mga bahay. Ayon sa populasyon ng West 4th Ring Road, mayroong hindi bababa sa 10,000 kabahayan na nakatira sa paligid ng Tube Rows. Kahit na ito ay 30%, dapat mayroong hindi bababa sa 3,000 kabahayan. Handa na ba itong mga residenteng magpalit ng kanilang mga bahay? Dahil pinapalitan mo ang iyong bahay, malaki ang posibilidad na balak mong ibenta ang iyong orihinal na bahay. Hindi banggitin ang pagbebenta ng lahat ng mga ito, kalahati sa kanila ay kailangang ibenta ang kanilang mga bahay kapalit ng pondo para makabili ng mga bagong bahay. Iyon ay 1,500 kabahayan. Ang bawat bahay ay nagkakahalaga ng halos 100,000 yuan. 1,500 kabahayan ay mangangailangan ng 150 milyong yuan sa mga pondo. Si Hong Weigyo ay hindi natatakot na gumastos ng pera. Ang kinatatakutan niya ay ang malaking bilang ng mga residente ang magbebenta ng kanilang mga bahay sa maikling panahon, at kakailanganin niya ng malaking halaga ng pondo para mapunan ito. Kung ito ay isang pagsasabuatan ng isang katunggali, magiging lubhang mapanganib na agawin ang kapital na kadena ng kumpanya mula sa ibang mga industriya. Kaya hindi niya maiwasang maging pabaya. Maraming beses, kapag naabot nila ang kanilang antas, hindi sila madaling mahulog. Pero kapag nahulog ka, mahirap nang bumalik. Dapat kang maging maingat at maiwasan ang anumang pagkakamali sa paggawa ng desisyon. Ngunit ang ekspresyon ng sekretarya sa oras na ito ay kakaiba hangga't maaari, Mr. Hong, ang dahilan ng bagay na ito ay talagang may kaugnayan kay Master Dali. May kaugnayan ba ito kay Dali? Napatulala si Hong Weigyo. Kinuha ang tasa ng tsaa at humigop ng tsaa, paano ang lahat ay maaaring nauugnay kay Dali? Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari, at paano ito nauugnay sa kanya? Pinunasan ng sekretarya ang kanyang malamig na pawis at sinabing dahan-dahan, mga bagay ang dahilan ay dahil siyang Master Dali ay nag-iingat ng aso. Paft! Hindi na napigilan ni Hong Weigyo at iniluwa ang isang subo ng tsaa, sinabi mo na ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagbebenta ng kanilang mga bahay upang lumipat sa mga bagong tahanan ay dahil sa aking pamilya, si Dali. Ang maliit na alibughang anak ay nag-aalaga ng isang aso. Hindi ba? Hindi. Inisip na lang ng sekretarya na ang sinabi niya ngayon ay parang kakaiba, puno ng hindi maipaliwanag na alamat. At syempre, naglalaman din ito ng hindi maipaliwanag na kagalakan, parang gusto ito ni Master Dali.
Ang mga maliliit na hayop, lalo na ang mga aso, ay dadalhin sa paglalakad araw-araw. Ito ay walang anuman, ngunit ang problema ay bumili si Mr. Dali ng maraming aso, higit sa 400 sa kanila, ngunit lahat ay pinananatili ni Dali sa isang bahay. Kung gayon ano? Ang ekspresyon ni Hong Wigyo ay lubhang kakaiba, ano ang nangyari noon? Pagkatapos, nahihirapang sinabi ng sekretarya, ang mga asong ito ay tumatahol buong araw sa bahay. Ang mga asong tumatahol ay napakaingay na ang mga nakapaligid na residente ay hindi makatulog. Tapos gusto nilang ibenta ang bahay. Seryoso ba ito? Nanlaki ang mga mata ni Hong Wigyo. Sa totoo lang, hindi ganoon kadali. Sa halip, alam ng mga residenteng ito na ito ang asong pinalaki ni Master Dali, kaya hindi sila naglakas loob na magsalita. Nabalitaan din nila na ang kumpanya namin ay bumili ng maraming lupa para sa pagpapaunlad, nahihirapang sabi ng sekretarya, gusto lang nila, anyway, kung ang bahay ay ibinebenta kay Young Master Dali, walang mawawala. Pagdating ng panahon, ang halaga ng real estate ang gagamitin natin para bumili ng bagong bahay, ang pera lang ang gagamitin natin para bumili ng real estate. Palamuti sa loob at labas, na hindi gaanong katumbas ng pagpapalit ng isang lumang bahay ng bago. Kaya lahat sila ay pumunta para magtanong, lalo na ang mga kabataang ikakasal, na pinakamaraming nagtanong. Alam ni Hong Wigyo kung bakit kakaiba ang ekspresyon ng sekretarya sa pagkakataong ito, ibig mong sabihin, ang mga nakakasakit sa atin ng ulo. Nalutas na ang problema ng mga taong ayaw lumipat, at ang solusyon ay ang mga asong binili ni Dali, ang alibughang anak, para sa kanyang pamilya. End of this kabanata. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.